nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Sinabi ng Department of Health or DOH na hindi dapat maalarma ang publiko sa kumakalat na super flu. Pero aminin po natin mga mommies and daddies, nag-aalala rin po tayo para sa ating pamilya. Ayon nga sa huling tala ng DOH, umabot na sa 63 ang mga kaso ng super flu rito sa Pilipinas. Pag-usapan pa natin yan kasama ang Adult Infectious Diseases Specialist na si Dr. Jerome Manzano. Good morning, Doc Jero. Welcome back. Good morning, Morning, Doc kapatid. Jero! Good morning! O, ito. Thanks for having me. Simulan na natin, Doc, kasi ang dami ngayon at parang included na nga ata ako. Pero pwedeng rhinitis, pwedeng super flu, hindi natin alam, di ba? Ano ba itong super flu na ito? At ano ang pagkakaiba from common flu? Kasi, syempre medyo malayo yun dahil superlative yung super. Tas common. Anong difference niya? Okay. I-clarify ko lang, no? Yung super flu, wala talagang ganyan na opisyal na pangalan ng isang sakit. No? So, kumbaga parang peg name lang to. Oo. Ang super flu ngayon, yung influenza A virus variant na AH3N2. May subclade to, ito yung subclade K. So, minsan ang alias niya ay subclade K. So, ito ay dahil sa antigenic drift. Hindi ito kagaya nung dati, yung COVID na bagong virus. Ito dati nang merong gantong virus. So, isa siyang variant ng influenza A. Okay. Pangalan pa lang nakakatakot. No? Pero Doc, alam naman natin na dahil sa mga gathering nitong mga nakaraang linggo, kaya parang tumaas yung mga kaso ng super flu dito sa Pilipinas. Para sa kaalaman ng ating mga kapatid, Doc, ano nga ba yung mga sintomas ng super flu at paano ito naiiba sa simpleng lagnat lamang? Sabi ko nga kanina, influenza rin ito, no? na variant lang. Pagka uncomplicated influenza, ibig sabihin wala pa siyang komplikasyon, usually acute onset fever, mabilisan na lagnat, tapos sumasakit yung katawan, sumasakit yung ulo, meron ding sore throat or ubo. Yun yung mga uncomplicated cases. Pero may mga complicated cases din, yung mga may signs of lower respiratory tract infection. Meron pala siyang pagkakahawig dun sa COVID. Parang Yes, ganun. kasi respiratory viruses din ito. Oo. At dahil dyan, leads me to this point, Doc. Sino ang pinaka-vulnerable or pwedeng madaling mahawa sa flu na ito? Extremes of ages, no? Yung mga senior citizens natin, yung mga sanggol, yung mga bata, mga buntis, tapos yung mga may comorbid conditions, yung mga may diabetes, sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa kidneys, yung mga immunocompromised patients natin, sila talaga yung mga madaling mahawaan ng influenza. So kailangan talaga may protection yung mga vulnerable population natin, no? Kaya naman po mga kapatid, napaka-importante na meron tayong bakuna laban sa flu. At taon-taon dapat ina-update dahil malaki ang ambag nito na proteksyon laban sa influenza, lalong-lalo na sa mga high-risk groups. Mami Dims, ikaw ba? Every year ka merong flu vaccine? Medyo guilty ako dyan. Hindi. Pero kasi yung mga anak ko, kompleto. Kasi siguro may thinking tayo na kapag matanda ka na, parang hindi na kailangan, mas kaya ko na to. Pero proof tayo, kunwari pag napapagod lalo, di ba, no, Doc? Parang mas madali tayong ubuhin, sipunin, or siguro dahil tumatanda na rin ako. Kaya parang mas madali ka na ng ganon. Kasi dati, para akong talaga, yung parang di ako tinatabla ng sakit talaga. Ngayon parang medyo potent, yung kumakalat. And sometimes, parang I think it is airborne. Kasi there is a particular area kung saan parang bahing ka ng bahing. Yes. Pag alis mo naman sa space na yon, parang wala na. Siguro, magbigay din tayo ng caution or babala sa mga kapatid natin na nagtatrabaho in an enclosed facility. Tama ba ako, Doc? Yes, tama. Kaya nga, mas madaling kumakalat ngayon yung variant na yon dahil gatherings, tapos transportation, magkakalapit. Pag-commute, no? Or hindi kaya yung sa mga pabrika, mga manufacturing, kasi dito talagang tabi-tabi kayo halos. So, Doc, ano yung mga senyales na dapat na magpakonsulto ka na sa doktor at ang isang pasyente kung feeling mo may super flu ka na? Kasi because ang symptoms niya ay para bang kagaya ng common flu, pwede mong ipasawalang bahala. Pero kailan yung dapat talaga na, ay hindi, punta na ako ng doktor? Ang maganda naman din, before ko sagutin yung question mo, yung nakita na mga patients na infected dito sa subclade K na tinatawag, sa Pilipinas last year, nakita nila na itong mga kaso ay hindi naman nagkaroon ng severe complications. So lahat naman sila mild
tapos lahat sila nag-recover. Ngayon, kung may influenza ka at nagko-consider ka ng complicated na influenza, usually sila yung mga may lower respiratory tract symptoms na. Ano yung mga yon? Yung nahihirapang huminga, yung mga bumababa yung oxygen level sa katawan, yung may hypoxia, severe dyspnea, may sa x-ray nila may pneumonia na. Kasi isang complication ng severe influenza, yung bacterial pneumonia din. Kasi influenza is a virus, no? Yeah. Influenza A, B, C, D. Pero yung most common na influenza kasi na nagkukos ng sakit sa humans, yung influenza A and B. Yung A sa hayop, tsaka sa tao, no? Pwedeng bumaba immune system mo, maapektuhan yung immune system mo, at pwede kang magkaroon ng bacterial pneumonia. So yung mga severe, yung mga complicated na influenza, sila yung mga kailangang i-admit, sila yung kailangan mabigyan ng unang lunas talaga. So usually, nagbibigay na din tayo ng mga antibiotics kapag meron na ding mga complications nung viral infection, kasi yung viral infection na yun pwede ding mag-lead to bacterial infection. Pero kung yung mga simple lang na yung uncomplicated influenza, self-limiting lang ito, so sa bahay, hydration lang, pero kung ikaw nasa high-risk groups, mas maganda makareceive ka ng tinatawag natin na oseltamivir, isa itong gamot na ginagamit for influenza. And yung super flu or yung subclade K, epektibo pa rin naman yung oseltamivir. Kung natatandaan nyo, may mga ganun Yes, na meron yan dati oseltamivir. binibigay. Para naman maiwasan, Doc, yung hawaan, meron ka bang tips para sa ating mga kapatid? Madami akong tips sa kanila. Siyempre, unang-una, pagbabakuna. No? Nasabi ko din to last year, December, kailangan magpabakuna. Yearly, ina-update to. Nabanggit ko kanina yung antigenic drift. Isa itong maliit na paraan ng virus para siya ay madaling makahawa. No? So, kaya din ina-update natin yearly yung influenza natin, nagkakaroon siya ng antigenic drift. So, bakuna. Pangalawa, magsuot ng mask kung may simptomas. Kung inuubo ka, sinisipon ka. Pangatlo, magpahinga at manatili sa bahay, lalo kung may lagnat. Kung nasa high-risk group ka, yung mga nabanggit ko kanina, extremes of ages, magpatingin na agad. Kasi yung ating gamot ay time-sensitive. No? Yung oseltamivir, mas maganda mabigay siya within 48 hours or 2 days para mas maging epektibo siya. So, Ang ganda ng usapin natin, Doc, kasi ito yung mga bagay na akala mo parang okay ka pa, pero hindi na pala, at ang malala dyan ay makapanghawa ka pa. Sa mga kapatid po natin na meron tayong mga lolo-lola at mga, kumbaga, may mga sakit sa bahay, it's so important for us to be very conscious. Konting bahing, konting sipon, magmask ka agad. Lalo na, alam mo, Doc, gusto ko lang malaman na, ipahabol ko, bakit yung mga bata pinakagrabe makapanghawa? Bakit? Unang-una kasi hindi lahat ng mga bata ngayon ay may bakuna pa, no? Tapos hindi pa sila na-expose sa mga respiratory viruses, so wala pa silang fully developed immune system. Kaya minsan mas madali talaga silang makahawa, tsaka sa bahay, no? Magkakasama sila, magkakalaro Yes. sila. So sila talaga yung Doc, bukod doon sa pagpabakuna, are there natural ways on how we can prevent having this? I mean, kung magbo-boost tayo ng immune system, sa mga panahon na ito, ano ba yung mga superfood na pwede nating kainin? Ano ba yung mga exercise na perfect for us? Kasi di ba, kung respiratory, better na palakasin ng lungs. Can you give us tips kung ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga kapatid? fruits and vegetables, yung mataas yung vitamin C, Okay. adequate sleep, no? Yung mga pasyenteng... Ano ba yung ibig sabihin ng adequate sleep, Doc? Kasi kami dito, akala ko sa 4 na oras, adequate na yun. Ay, hindi yun adequate. Ilan ba At dapat least fine, talaga? adequate, Doc. 6 hours, at least 6 hours. 6 to At 7 least 6 hours. hours. Oo. Nagmamatter ba kung anong oras makakatulog? Kasi minsan, di ba, guilty tayo na, okay, 6 hours nga, pero alauna ka naman natulog. Meron ba, nagmamatter ba yun? Is there a particular time at night na mas potent yung pagtulog mo? Sa mga studies, wala pa naman ako na-encounter na nagsasabi na gantong oras. Pero ang sinabi doon, daily, dapat meron kang enough sleep, at least 6 to 7 hours. 6 Most to 7 studies would say hours. at least 6 hours. So, Quality sleep. quality sleep. Oh, And then, uninterrupted is it also still safe to say na kapag meron kang super flu-like symptoms, pwede kayong mga salabat? Okay pa rin ba yan? Effective pa rin ba yan? Yung mga studies, kailangan pa nating tignan sa mga yun, ano? But mas maganda talaga is yung prevention, vaccination, and
adequate sleep, rest, yun, exercise. Yeah. Yung mga yon pwedeng makatulong, but I think bakuna pa rin, tsaka yung pag-iwas sa mga pasyenteng merong ganitong Doc, signs para and sa mga kapatid nating nanonood ngayon, when you say bakuna, pag pumunta sila sa mga center nila, sa mga doktor nila, ano yung particular na bakuna na sasabihin nilang, Doc, kailangan ko ng ganito para sa super flu na ano? Paano? Anong dapat? updated flu vaccine. Updated flu Flu vaccine. vaccine. At kung wala ka pa nun before, paano yun? Yearly siya Yearly siya binibigay. talaga. Oo, yearly siya Okay. binibigay. So yearly, Doc, yung flu vaccine, no? Tama. Yes. How about yung pneumonia vaccine, Doc? Maraming maraming eligibility. Pero meron ng mga bagong pneumonia vaccine na pwedeng once na lang siya binibigay na lifetime. Pero marami ding nakadepende din yan sa immune status mo eh. Meron naman Depende yun, sa'yo. tsaka Doc- sa availability. Doc Jerome, maraming salamat. Marami sa mga kapatid natin ang natutunan ngayon, lalong-lalo na halos kalahati sa mga kilala ko ay may mga ubos-sipon ngayong mga panahong to. Doc Jerry, any social media accounts, clinics that you'd like to promote? You can find me on Facebook as Jero Manzano and on TikTok as Dr. Jero. Ayun. Maraming salamat. Thank you. Dr. Jero Manzano, always welcome here on Good Morning Kapatid. Thank you. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.